Hello, good morning mga kapatid. Kala nyo wala ako, no? Di, nandito Oh, oo nga eh. Sayang. Kung naipaalala mo lang. Amen. So, bukas tayo ng Bible mga kapatid. Let's feed our soul with the Word of God. Sesegue tayo ng series of studies natin sa uh, 1 Peter to the book of Isaiah, chapter 22. Medyo mahaba-habang atin pong passage today, verse 1 hanggang 25. So, panguna ko pong pagbasa ng mabilisan sa Tagalog. Ganito po nakasulat sa passage na to na may segment title na Ang Pahayag Tungkol sa Jerusalem. Ito ang pahayag tungkol sa libis ng pangitain. Anong nangyayari sa inyo? Bakit kayong lahat ay nagdiriwang sa bubong ng inyong mga bahay? Ang buong lungsod ay nagkakagulo, puno ng ingay at kasayahan. Ang mga anak mo'y namatay hindi sa pamamagitan ng espada. Hindi sila nasawi sa isang digmaan. Nagsitakas ng lahat ang inyong mga pinuno, ngunit nahuling walang kalaban-laban. Ang lahat ninyong mandirigma ay nabihag na rin kahit nakatakas na at malayo na ang narating. Kaya sinabi ko, pabayaan ninyo ako, hayaan ninyong umiyak ako ng buong pait. Huwag na kayong magpumilit na ako'y aliwin dahil sa pagkawasak ng aking bayan. Sapagkat ito'y araw ng kaguluhan, pagyurak at pagkalito na itinalaga ni Yahweh ang makapangyarihang Panginoon sa libis ng pangitain. Araw ng pagpapabagsak ng mga pader, araw ng panaghoy na maririnig sa kabundukan, dala ng mga taga-elam ang kanilang mga pana, sakay ng kanilang mga karwahe at kabayo, at dala naman ng mga taga-Kir ang kanilang kalasag. Ang magaganda ninyong libis ay puno ng mga karwahe, at sa mga pintuan ng Jerusalem ay nakaabang ang mga kabayuhan. Durog na ang lahat ng tanggulan ng Huda. Kapag nangyari ito, ilabas ninyo mga sandata mula sa arsenal. Sa araw na iyon, nakita nyo na maraming sira ang tanggulan ng lungsod ni David at nag-imbak kayo ng tubig mula sa iba-ibang tipunan. Ibinilang ninyo ang mga bahay sa Jerusalem, binilang ninyo ang mga bahay sa Jerusalem at giniba ninyo ang ilan sa mga iyon upang gamitin ang mga bato sa pagpapatibay sa pader ng lungsod. Gumawa kayo ng imbakan ng tubig sa pagitan ng dalawang pader at pinuno ninyo iyon ng tubig mula sa lumang tipanan. Ngunit hindi ninyo naisip ang Diyos na siyang nagplano nito noon pang una at nagsagawa nito. Verse 12, nananawagan sa inyo si Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon, upang kayo'y manangis at managhoy, upang ahitin ninyo ang inyong buhok at magsuot ng damit panluksa. Ngunit sa halip, nagdiwang kayo at nagpakasaya, nagpatay kayo ng tupa at baka upang kainin at nag-inuman kayo ng alak. Ang sabi ninyo, kumain tayo at uminom sapagkat bukas tayo'y mamamatay. Pakibasa nga po natin to sabay-sabay. Itong huling talata na to, yung sa may verse 13, ang sabi ninyo, ready? 1, 2, and 3. Kumain tayo at uminom sapagkat bukas tayo'y mamamatay. Talatang 14, ganito ang ipinahayag sa akin ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang kasalanang ito'y hindi ipapatawad sa inyo hanggang sa kayo'y mamatay. Ganito ang sabi sa akin ni Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon. Puntahan mo si Sebna, ang katiwala ng palasyo, at sabihin mo sa kanya, anong karapatan mong pumarito? Sinong nagpahintulot sa iyo na humukay ng sariling libingang bato na inukab sa gilid ng bundok? Sino ka man ay dadamputin ka ni Yahweh at itatapon sa malayo. Parang bola kang dadamputin at ihahagi sa malayong lupain. Doon ka mamamatay sa tabi ng ipinagmamalaki mong mga karwahe. Ikaw ang nagdadala ng kahihiyan sa sambahayan ng iyong Panginoon. Aalisin kita sa iyong katungkulan, palalayasin kita sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Eliakim na anak ni Hilkias. Siya ang pagsusutin ko ng iyong buong kasuutan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging ama ng mga taga-Jerusalem at mga taga-Huda. Ibibigay ko sa kanyang susi ng sambahayan ni David, walang makapagsasara ng anumang buksan niya at walang makapagbubukas ng anumang sarahan niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda, itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar,
at siya'y magiging marangal na trono sa sambahayan ng kanyang ama. Sa kanya maaatang ang lahat ng kaluwalhatian ng sambahayan ng kanyang ama. Ang kanyang mga kamag-anak ay sa kanya aasa, parang mga sisidlan, mga kopa at palayok na nakasabit. Kung magkagayon ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, mababali ang sabitan at malalaglag, at ang lahat ng nakasabit doon ay madudurog. Ito ang mapagpalang salita ng atin pong Panginoon. Ibahagi ko po sa inyo ang isang mensahe, halo po sa passage na to na pinamagatan ko po na spiritual decline. Ito po ay napapanahon dahil from time to time, hindi lamang sa area ng pagbabackslide ng isang Kristiyano. Notwithstanding sa mga unbelievers na talaga namang nasa unfaithfulness ang kanilang buhay, nasa kawalan sila ng relasyon sa Panginoon. But the people of God ay may spiritual life na, of course, by the grace of God, malakas at patuloy na lumalago, pero may mga panahong ito ay humihina spiritually at ito ay bumabagsak. Ang kalagayan ng Israel ay naging ganito, mga kapatid. They experienced decline. Ano ba ibig sabihin ng decline, by the way? Sa spiritual na buhay ng isang Kristiyano, gaya ng mga taga-Jerusalem in our passage sa mga Israelites, people of God, the nation of God, that they experience decline. It is to become lower in amount or less in number, to become worse in condition or quality. So yan po ang ibig sabihin ng decline. Pagbaba sa halaga, sa bilang, sa kantidad, sa kondisyon. That is what decline means. Bakit? Kasi ang mga taga-Huda, mga kapatid, ay nag-decline spiritually. Sila ay humina sa pananampalataya, sa pag-recognize sa Diyos, sa pagsunod sa Diyos, sa paglilingkod sa Diyos, sa pagbibigay ng kapurihan sa Diyos, sa paglakad sa daan ng Panginoon sa kanilang mga buhay. At hindi na po sila naging kagaya ng dati, kundi naging kagaya sila ng mga tao around them. Pagan people, pagan nation, pagan neighbors nila, na ang Diyos ay hindi ang Diyos ng Israel, ang tunay na Diyos, ang hari ng mga hari, ang Panginoon, mga Panginoon. So, isa sila, kasama sila sa mga nung una ay hindi sana huhukuman ng Diyos. Dahil bayan sila ng Diyos, they were in good relationship with God, they were obedient, they were faithful to God, pero since sila po ay nag-decline, napasama po sila sa hahatulan ng Diyos. Time comes. In God's proper time, in God's appointed time, the people of God ay kanya ring hinatulan. Hindi lamang makaranas ng iba't ibang mga konsekwensya, kundi kahatulan na kanilang mararanasan sa kanilang mga buhay because of their sins na ginawa against God. Hindi pagsunod at paglilingkod sa ating Panginoon. So on this topic, spiritual decline. Pakisabi nga po natin, spiritual decline. Pagbagsak, paghina ng pananampalataya ng isang tao, especially people of God, the Jews such as you and me. So what are the two particular sins that causes God's people to decline spiritually? Ano ba yung makikita natin sa ating passage today na mga specific na kasalanan kung paano na ang lingkod ng Diyos, bayan ng Diyos, pamilya ng Diyos, such as you and me, ay mag-decline spiritually. Manghina, mag-backslide, maging disobedient, maging unfruitful, maging unworthy before God. Ineffective at hindi po nakakasunod at nakakabigay ng kapurihan sa Panginoon. Number one, na particular sin why spiritual decline ay nararanasan ng mga mananampalataya is unbelief. Pakisabi nga po natin, unbelief. Kawalan ng pananampalataya. Pastor Vic, ako naman ay Kristiyano na. Kaya nga ako na-save dahil nagkaroon ako ng faith. Faith na galing sa Diyos, genuine faith. That's why I was able to believe in God. Wala akong unbelief. Pero maaring nung una, ganun talaga ang kalagayan ng mga Hudyo, ng mga taga-Huda, taga-Jerusalem, ng mga Israelites. Pero later on,
Nagkaroon sila ng unbelief. Doon sa kanilang mga unang pinaniniwalaan na utos, salita ng Diyos, principles of God, doctrines, teachings of God, ordinances of God, alam nila yon, naunawaan nila yon, nasunod nila yon, na ipapamuhay nila yon, na ituturo pa nga nila sa iba, hindi lamang sa kanilang pamilya. Pero dumating ang panahon na hindi na nila pinaniwalaan ang kanila po mga tinanggap na turo mula sa Diyos, sa kanilang mga spiritual leaders, sa simbahan, at ang nasunod na ay ang kanilang sariling kaisipan at kagustuhan. And they became doubter, unbelieving. Saan? Sa salita, utos, kalooban ng Panginoon. Sa verse 1 to 14 kasi, sinabi po dyan ng isang napaka-pamoso na kawikaan, kasabihan, na napaka-colloquial sa kanila pong kapanahunan, especially to the people of God. Lalong-lalo na sa mga pagan, sa mga unbelieving people, sa mga ang Diyos ay hindi ang Diyos ng Israel. Ito po, ang sabi nila, let us eat and drink, for tomorrow we shall die. Kahit ngayon, naririnig pa po natin yung kasabihan na yan. Amen? Di ba? Marami pong tao, yan ang sabi nila. Magpakasaya tayo. Gawin na natin ang gusto natin. Maigsi lang ang buhay. Baka mamaya hindi natin magawa. Hindi na tayo makapamasyal, hindi na tayo makapag-enjoy, hindi na tayo makarating sa gusto nating puntahan, hindi na tayo magkasama-sama, and a lot more na pinanghihinayangan nila na hindi nila magawa kasi they believe na ang buhay hindi lang maigsi, kundi ang kamatayan is so sudden, unpredictable, inevitable, unavoidable, at talagang dumadating at madalas sa hindi mo inaasang pagkakataon. At surprisingly, ganyan po ang pagdating ng kamatayan sa buhay. Pinaniniwalaan ng maraming tao, especially the unbelieving people. Let us drink, eat, and be merry. And dahil bukas, makalawa, sooner or later, mamamatay din lang naman tayo. So, let's enjoy. Yan ang sabi ng maraming tao. Somehow, sa buhay ng mga Kristiyano, may nakakapagsabi po nito. Mga Kristiyanong masasabi ko na maganda naman ang kalagayan sa buhay, maganda naman ang relasyon sa Diyos, maganda ang kanyang paglilingkod, pero may katwirang bukang bibig niya na handa na akong mamatay. Sino po ba yung ganyan sa atin? Handa na akong mamatay. Gusto ko nang mamatay. Gusto ko na mapunta sa langit para pahinga na, boundary na, kota na, finish line na, at nang wala nang hirap na mararanasan. Maganda naman na isipin yung resulta afterward ng kamatayan ng isang Kristiyano. Pero in one of those kind of people na may ganyang kasabihan, Christian, in my experience, pastor pa nga nagsabi na ready na ako, gusto ko nang pumunta kay Lord, ako ay handang-handa na. Bukang bibig. Ayun, kinuha tuloy agad ni Lord. Pero ang sagot ko sa kanya palagi, kapatid, wag mo munang uusalin yung bagay na yan. Bata ka pa. At most of all, marami ka pang pwedeng magawa para kay Lord. Kaya, minsan, hindi rin maganda yung nagmamadali tayong masyado. Amen? Dahil, ang mabuhay, isang opportunity para hindi lamang masunod ang Panginoon. O mag-enjoy tayo, kundi mag-glorify pa natin even more ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Kaya maganda rin yung nasain natin sa kabila ng mga pagsubok, maraming problema, nasain nating mabuhay pa. Sabi mo sa katabi mo, mabuhay ka. Hindi hanggat gusto mo, ha? Ayan, kasi hindi pwede. Diba? May hangganan talaga eh. Pero sana, hindi po tayo makagaya ng maraming tao, na nagsasabing, gawin natin gusto natin gawin. Punta tayo kung saan gusto natin. Kainin natin gusto natin. Lahat. Sige, wala nang exemption. Wala man nakakakita eh. Wala namang maapektuhan. Tayo lang. So, let us eat and drink. For tomorrow, we shall die. Maganda ito bilang paghahanda sa kamatayan na habang nag-expect tayo na pagdating ng kamatayan isang araw, sooner or later, hindi natin nasa ang pagkakataon, tayo ay gumagawa ng mabuti pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kasi Isaiah, in his time, na sinulat niya to, o panahon niya na to, mga kapatid, laganap nga ang mga
revelry, ang celebration, ang mga pista-pista ng mga tao, even ng mga people of God. Pero hindi po siya gumaya. Hindi po siya natangay. Hindi po siya na-tempt na sa kabila ng mga warnings ng Diyos, sa kabila ng mga ginagawang masama ng bayan ng Diyos, ng mga tao sa kanyang paligid, ng religious people, ng mga people of God, hindi po siya naging masaya. Hindi niya nagawang magsaya. Di ba tayo nga minsan, kaya pa rin natin magsaya kahit na minsan namatayan, kahit minsan maraming problema yung ating pamilya, kahit minsan meron tayong mga bumabagsak na mga kapatiran, meron tayong mga nakikitang mga nangyayaring masama sa ating hindi lang tahanan, paligid, neighbor, relatives, in our country, in this world, na dapat tayo ay so aware. Bakit? Kasi nakikita natin na pagkilos ng Diyos yun as God's judgment and punishment to a lot of people, even in the life of the believers, lalo na sa mga unbelieving, na sila ay nag-aani lang ng kanilang mga itinanim, ng kanilang disobedience, ng hindi nila pagkilala at pagsunod sa Panginoon. So, a lot of people could still enjoy and be merry and to be pleased sa kanila po mga sarili, iniisip ang sarili, kahit na dapat sila ay nakikisimpatya, nakikiramay, nakikisimpatya, at nakikilungkot o nakikiiyak hanggat maaari kung kinakailangan dahil ang sitwasyon po ay hindi maganda. Si Isaiah hindi po nakisama at nakibagay o nakisama sa gawain ito ng maraming tao na nagse-celebrate, so joyful, so joyous ang kanilang buhay dahil they believe, mamamatay din lang naman din ako mamaya o bukas o sa panahong maigsi lang at darating talaga, so gagawin ko na ang gusto kong gagawin sa aking buhay. Si Isaiah, instead, ang ginawa niya, he went down to a valley and received there God's vision. So, sa halip na siya ay sumama sa agos, sa kalakaran, o sa ginagawa ng lahat ng tao, including God's people, kakaiba siya. Mas pinili niya magpunta sa isang lugar na hindi komportable, hindi puntahin, tahimik lang. Yan ay isang liblib na lugar. At yan ay hindi dinadaan na masyado ng tao, wala masyadong kabahayan. At napaka lang yung lugar na yan, napaka conducive lang yan kapag gusto mo ng katahimikan. Most of all, kung gusto mong mag-conduct ng quiet time. So yan ang ginawa ni Prophet Isaiah. At sa panahon na yan, nakita natin, siguro base na rin sa ating karanasan na kapag tayo po, nag-spend talaga ng time instead na makipagkwentuhan sa kapitbahay o makipagtawagan, chat-chatan sa telepono, sa kung sino man, kahit kapatiran yan, o tayo ay may gawin na trabaho, may puntahan, minabuti natin na pumunta saan? Sa presensya ng Diyos. In a specific place, in a not just scheduled time, kundi regular na time na inaalat mo to commune with God, to worship God, to please God, to pray unto God, talagang yan po yung mga pagkakataon na hindi lamang po nalulugod ang Diyos sa atin, kundi dyan po niya tayo na pagpapala. Oftentimes, nakakatanggap ang mga anak ng Diyos ng mga directions, even pangitain, o kaya impressions na nagmumula sa Diyos, hindi lang solusyon sa problema, hindi lang wisdom, hindi lang way out sa kinapapaloobang napakasalimot na sitwasyon o entanglement, lalo na sa pagkakasala, nagkakaroon ng deliverance, nagkakaroon ng provision, nagkakaroon ng way out, nagkakaroon ng victory, nagkakaroon ng comfort, ng joy, ng peace sa puso. Whenever God's people, not just allotted time, kundi personally sa Diyos lumalapit, pinipiling sa Diyos lumapit, pinipiling sa kalooban ng Diyos lumakad, pinipili na ang lugar na dapat niyang tahanan, istayan, pamalagian, ay ang banal na kalooban at presensya ng Panginoon sa kanyang buhay.
So, ang nakita ni Isaiah o pinakita ng Diyos sa kanya, I believe bilang ganti o pagpapala sa kanya pong pagpapahalaga sa Diyos, pagbibigay ng panahon sa Diyos, ng puso sa Diyos, ng buhay sa Diyos, sa kabila na hindi maganda nangyayari sa kanyang mga kababayan, sa kanyang bansa, is that a vision, pangitain mga kapatid, na hindi po maganda. Pero blessed opportunity and privilege. Ang prophet Isaiah o ang sino man na sa Diyos, hindi lang po makalapit, makasamba, makakommune, makapag-conduct ng quiet time, quality na quiet time with the Lord, kundi makatanggap ng mensahe. Even if parang ang mensahe na yan, balita na yan, impression na yan, o pangitain na yan na binigay ng Diyos ay somewhat tragic, somewhat dangerous, somewhat hindi lang tayo maapektuhan, lulungkot, kundi ang mga mahal sa buhay, ang mga kapatid ng simbahan, ang bayan ng Diyos, such as in the life of Isaiah. Kasi ang bisyo pangitay binigay ng Diyos sa kanya, mga kapatid, is this. Isaiah saw a lot of people dying from famine and disease. Yan po yung sabi sa ating passage kanina na ang mga anak ng Diyos, ang bayan ng Diyos, hindi namamatay o hindi mamamatay sa espada, sa digmaan, sa labanan, hindi dahil pinatay, etc., etc., kundi ang ikinamatay nila, karamihan sa kanila, nangamatay sila, ay sa pamagitan ng gutom, ng famine, at ng karamdaman. Of course, setting aside, we're not excluding yung spiritual famine na nararanasan na nila at the moment at mararanasan pa ng mga future generation, lalo na ng mga magkakaroon ng unbelief sa Panginoon. Pero these are literal famine. Kagutuman, mga bunga ng pestilences, pagbagsak ng ekonomiya, kahit may pera, walang mabili. Naranasan nyo na ba yun? May pera kaya, pero wala ka na mabili. Pandemic time, ganyan, di ba? Ang naranasan natin. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, ang dami mong pera nun. Pero hindi man tayo makalabas. Hindi man tayo makapagsine. Hindi tayo makakain sa barrio fiesta. Hindi tayo makabili ng gusto natin kasi sarado ang mga mall. Di ba? May famine. May insufficiency ng mga supply. Sa ating panahon ngayon, ganyan po. Kaya nga taas ng taas ang bilihin kasi walang supply. Konti lang yung production, pero ang consumption sobrang dami, kaya nag-i-import. Kahit minsan maganda ani ng bansa, pero import pa rin kasi sistema na yan eh. Kaya may famine. And most of all, sakit, epidemya, karamdaman. Lahat ng may sakit, magsabi ng amen. Oy, lahat tayo healthy ha. Talaga lang ha. Parang ako lang yata mag-i-amen doon ha. Ako lang aamin ha. Ayaw mami, may rayuma, may gout. Ayaw mami ha. Ayaw mag-amen. In fact, baka meron na rin tayong nagsisimula ng Alzheimer. Nalilimutan na natin na yung salamin natin nasa ulo. Ano po yun? Form of sickness o disease. Hindi lang tanda ng pagtanda. Amen? Paglabo ng mata. Yan. Pangangalos ng tuhod. Diba? At paghina ng mga organs ay pwedeng maranasan even ng mga people of God. Lalo na ng mga may unbelief sa Panginoon. Mayroong mararanasan na sobrang tragic. Just like these people. Famine, disease, all the people of God. At ang kanilang mga leaders ay naging hindi na po mapagmahal, mapag-alaga, hindi na sila pinangungunahan, hindi na sila pinagmamalasakitan, kundi inuuna na ang sarili, naging selfish. Can you imagine kung ang simbahan o ang ating bansa o ang ating mga leader maging selfish? Di ba? Kailangan natin, halimbawa, ang serbisyo ng ating mayor, pero hindi natin siya maapuhap. Hindi ka makapag-set ng appointment o kaya nowhere to be found. Laging nandun sa abroad. Di ba? Parang ang laking epekto nun. Kapag sa bansa, sa lokalidad,
sa mamamayan, wala pong nagiging maayos na lingkod o leader o servant ang ating Panginoon. So, apektado, first and foremost, ang mga tao at ang marami pong bagay. Ang mga rulers, leaders, even religious leaders during the time of Isaiah ay dumating sa punto na ang inuuna na yung sarili. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang selfish. Naging makasarili po sila. Sarili na lang lagi iniintindi. Wala nang concern sa iba. Wala pong malasakit sa iba. Wala pong passion sa iba. Wala nang kagustuhan na hindi lamang makisimpatya, kundi most of all, maging pagpapala sa buhay ng iba. And they were fleeing. May takot pa. Tumatakas. Anino pa lang, kaluskos pa lang, yabag pa lang ng karwahe ng kabayo, takbuhan na. Iba yung, di ba, mga lingkod, leader, presidente, sundalo na matapang, di po ba? Hinaharap ang kaaway. Man din sa mga anak ng Diyos, may lakas ng loob. Sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. So sila ay meron pong, hindi lamang po parang kasabihan, oo, totoo, pero hindi po nila naiha-apply ng maayos sa kanilang mga buhay. Hindi nila lubos na unawang, gaya nung kain tayo, uminom na lang tayo, magsaya tayo kasi bukas mamatay tayo. May katotohanan naman yun. Pero mali na pinagdadala nila ng puso, gawain at buhay nila yung katotohanan na yon. At ito pa ang kanilang isa pong false confidence. Sabi nila, just as the Lord delivered Jerusalem from Assyria, so He will deliver us from Babylon. Because they were people of God, kaya palagi po silang nililigtas ng Panginoon. Kahit sa malalaking bansa, malalakas na kaaway nila, sobrang dami, sobrang lakas, sobrang tapang, sobrang high-tech yung kanilang mga armas, pero nananalo pa rin sila because of God. Just like Assyria, na isang napakalaking bansa all over the world during their time. Pero tinalo po nila because of God's power, because of God's grace and mercy. Na-deliver po sila sa napakalaking banta at kaaway nila na to na Assyria. Kaya sabi nila, kung sa Assyria nga hindi mo tayo pinabayaan ni Lord. Kasi po sa atin yung ganyan. Nasabi natin, hindi ako pababayaan ni Lord sa problema kong to. Hindi ako pababayaan ni Lord. Pag nagka-problema ako, sooner or later. Kasi marami na akong pinagdaanan na nalampasan ko. Di po ba? Ganyan tayo. Hindi natin nililimot yung mabubuting ginawa ng Diyos sa atin. Pero these people, mga kapatid, hindi lang nila naalala yung mabuting ginawa ng Diyos sa kanila. Katagumpayan nila with the Lord. Naging false confidence nila na ang Diyos patuloy silang aabutin, pagpapalain, iingatan, at papagtatagumpayin, even if may ginagawa po sila na disobedience, pagsuway sa kalooban ng Diyos. Nag-stick sila doon sa pananaw na ang Diyos ay mahabagin. Kaya kahit ako ay, may ginagawang hindi maganda, hindi ko tinatalikurang kasalanan, hindi ko inaamin, dahil Diyos ay Diyos ng pag-ibig, mahabagin, mapagpala, maawain, malalampasan ko ang problema. Malalampasan ko ang lahat. Sa isang banda, tama naman. Pero it is a false confidence to expect, pakisabi mo sa katabi mo, huwag kang umasa. Di ba? Huwag tayong aasa, just like these people, umasa po sila na sila'y ililigtas pa rin ng Panginoon sa Babylonian, sa pagsakop ng Babylonian, even if sila po ay may ginagawa na kasalanan na patuloy against the Lord. Di po ba? So tayo, sino sa atin yung pagka may nakukumit, lalo na pag recurring, yung kinukumit mong kasalanan, kahit maliit lang, pero hindi mo talaga tinatalikdan o hindi mo matalikdan and you're worried na baka maranasan mo yung konsekwensya, yung paghatol ng Diyos, yung punishment ng Diyos, yung palo ng Diyos, natatakot ka. Amen? Ang gandang feeling noon na meron tayong fear of God. Totoo naman di ba? Kung ano tinanim mo, anihin mo. Amen? Kung ano ginawa mo, gagawin din sa'yo.
babalik. Amen? So, ito po ang kanilang false confidence ng Diyos, kasama pa rin nila magliligtas kahit na may ginagawa po silang masama. Kaya, no wonder, nagawa pa rin nilang magsaya, magpista, mag-celebrate, maging joyous o joyful sa kanilang mga buhay. Na instead of what Prophet Isaiah did, pumunta sa bosom ng Panginoon, nag-spend ng time with the Lord, sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi sumama sa agos na malakas ng mga tao, gawain ng tao, sanlibutan. Siya po, ito po, instead, ang ginawa nila, nag-feasting, nagsaya, naging makasarili, sa halip na mag-fasting, tumangi sa Diyos, magsuot ng sackcloth, sabunutan, bunutin ang buhok, ang balbas, ang bigote, ayan, mag-ahit, mag-shave. Kasi during that time, sagrado yung pagkakaroon mahabang buhok kahit sa mga kalalakihan, na ikaw pagka ginupitan ng maigsi, lalo na pag nagpakalbo ka o kinalbo ka, isang napakalaking kahihiyan nun. Kaya instead of, ito po, mga kapatid, one way din ng kanila pong fasting is yung mag-shave ng buhok. Hiyain, ibaba ang sarili, i-humiliate ang sarili, mag-prostrate before God by way of shaving their heads or hair. Another thing is listening and opening of the heart. Ang hindi po ginawa ng mga Hudyo, ng mga taga-Jerusalem, ng people of God, ng nation of God. Si Isaiah kabaliktaran, na malagi siya sa presensya ng Diyos, nagsisimba pa rin siya, nag-quiet time pa rin siya, nagpe-pray pa rin siya kay Lord, at igit sa lahat, sumusunod pa rin siya sa utos ng Panginoon. Nananalangin, nagsusumamo, umaasa sa habag ng Panginoon. Hindi lang para sa kanyang sarili, most of all, para sa iba, para sa bayan ng ating Panginoon. Yan po yung una na particular sin kung bakit ang people of God, Israel, Jerusalem, ay nakaranas po ng spiritual decline. Because of what? Unbelief. Pakisabi nga po natin, unbelief. May pananampalataya dati, naniniwala dati, sumusunod dati, naglilingkod dati, pero dumating yung point, hindi na. Nag-decline. Nagka-spiritual decline. And the reason is unbelief. Nagkaroon ng kawalan ng paniniwala o pananampalataya sa Diyos. Pangalawa po, na particular sin, why they were able to experience. They experienced spiritual decline. Pagbagsak spiritually is unfaithfulness. Kawalan ng pananampalataya o kawalan ng katapatan sa Diyos. Pagiging patuloy na tapat sa Diyos. Verse 15 to 25. Paano natin nakita in our passage na sila po ay merong unfaithfulness sa Diyos kasi hindi po sila nagsisi. Hindi sila nagrepent. It's so tragic. To God's people, God's nation, Jews, Israelites, sa ating panahon, Christians, believers, such as you and me, kapag meron tayong nakita sa ating sarili na pagkukulang, may nagawa tayong masama, nasabi pa nga sa atin, o na-convict nga tayo, o admitted talaga tayo na ba't ko ito ginagawa, ba't ko patuloy itong ginagawa, ba't ko nagawa ito, bakit ko ito hindi iniiwasan, hindi ino-overcome, hindi ko sinusuko kay Lord, hindi ko binabago yung aking linyada na to. That is unrepentance. Hindi pagsisisi, hindi pagkukumpisal. Most of all, hindi pagtalikod sa isang known sin na nagagawa nila sa kanilang mga buhay. At ang kanilang mga leaders, tagapanguna, makasarili. As I've said a while ago, para sa mga latecomers natin, napaka-tragic nun na ang ating bayan, bansa, o kahit sa loob ng tahanan, simbahan, saan man, may mga tagapanguna, leaders, na
makasarili. Sarili lang iniintindi. Ang ganda nung we consider other people sa ating buhay. Kahit na tayo may pinagdadaanan, tingnan mo yung katabi mo, mukha ba may problema? Di ba nandito pa rin yan? Hindi lang dahil para makasunod sa kalooban ng Diyos, makasimba, makasamba, makatayo, makapaglingkod, kundi most of all, maging pagpapala sa mga kapatid. Amen? Because we treat the church, God's people, na mga precious sa Panginoon. And we honor them, we're happy to be with them, and we don't just become God's channel of blessing unto them. Even sila ay nagiging pagpapala sa ating mga buhay. Di ba? Pag nakamayan ka, nangitian ka, nabati ka, nakumusta ka, o di ba galit ka? Di ba natutuwa ka? Are you with me? Di ba? Dahil you feel important. At talagang kahit siguro wala yung pinaka-close mo sa church, okay lang kasi nandyan ang mga kapatid, nandyan ang maraming kapatiran na pwede mong pahalagahan, maging kagalakan, maging inspirasyon, at most of all, mapaglingkuran din para sa kapurihan ng ating Panginoon. At ang isa pa, na hindi po nila inamin o pinagsisihan na kasalanan nila aside from being unrepentant and selfish, sarili iniintindi, is that, kumampi pa sila sa mga taong hindi dapat kampihan. Kasi mga kaaway ng Diyos, kaaway ng kanilang faith, kaaway ng kanilang bansa, kaaway nila sa paniniwala, kaaway nila sa mga iba't iba nilang gawain na mabuti para sa Panginoon. Si Isaiah po ay pinagmalupitan nila. Ang mga people of God, such as Isaiah, ay nakaranas po ng grabing persecution. Naglilingkod lang naman sa kanila. Nagsisilbi lang naman sa Diyos. Sumusunod lang naman sa Diyos. Nagpa-prophesy lang naman sa kanila. Nagbibigay lang sa kanilang paalala ng warning, ng encouragement, ng way out sa matinding problema na ang resulta ay judgment ng Panginoon. Sobrang pagpaparusa meron ng Diyos sa kanilang mga buhay. Hindi na nila pinakinggan, sinaktan pa, pinersecute, ikinulong, at alam nyo ba kung paano namatay si Prophet Isaiah? Anybody? He was sowed into. Siya po ay nilagari sa gitna. Pati warik pa ha. Hindi sa ulo sinimulan. Biniti ng pati warik. Saka nilagari sa gitna. Saan unang tinamaan ng lagari, ng blade? Di sa singit. Sakit nun. Tayo nga, makurot lang sa singit, di ba? Agoy. Di ba? Sakit. Ganun po, kinamatay. Ginawang pagpapatay kay Prophet Isaiah. Nilagari sa gitna. Naging dalawa yung isa. These people, mga kapatid, ay hindi na nga kumilala sa Diyos, sumuwi na nga sa Diyos. Hindi pa nagawang mag-recognize, kumumpiyansa o mag-sympathize doon sa mga ang ginagawa ay mabuti. Nagpe-pray, naglilingkod kay Lord, nagpapatuloy sa Panginoon, nagpapagamit kay Lord, may pananampalataya sa Diyos. Instead, nag-take side sa mga kaaway. May ganyan ba tayong karanasan? Sana hindi natin magawa ito, mga kapatid, na sa halip ng ating kampihan, yung dapat namang kampihan, yung kinampihan pa natin yung nag-backslide, yung nanira sa simbahan, yung may sinabing hindi maganda sa kapatid, sa pastor, sa atin, sa gawain, naging critical, naging complainer, naging judgmental, tapos talagang inabot mo ng inabot, ginawa mo ang lahat, pero ang ginanti sa'yo, isnab. Hindi ka pinagbigyan, hindi ka pinagbigyan. At pero love na love natin. Amen. Hindi natin malimutan. As if parang siyang nasa tama. As if parang wala siyang ginawang masama. And we're still so sweet. Amen. That is a form of taking side with our enemy, the enemy of the church, the enemy of the Lord. I'm not saying gawa natin ng masama, wag na natin batiin yan, wag natin pansinin yan. Pero dapat malinaw sa atin. Visible, obvious sa atin kung kanino tayo kampi.
Are you with me? Sa mga people of God, sa mga tunay na nananampalataya, and most of all, naglilingkod at sumusunod sa ating Panginoon. God chose a new leader. Kaya yung leader nila, dahil naging selfish, a lot of people became unrepentant, may ibinagsak si Lord. Remember, siyang naglalagay, siyang nag-aalis. Okay? Si Sebna po ay second to the king. At siya hinatulan ng Diyos. Dahil naging selfish. Hindi lang siya, kundi ang maraming leader. At ang ipinalit ng Diyos sa kanya ay si Eliakim, anak ni Hilkiah. Si Hilkiah po ay palace administrator ni King Hezekiah. So itong si Eliakim na napili ng Diyos to be the next prime minister ng bayan ng Diyos ay anak ng isang palace administrator, ng lingkod din ng Diyos na tapat sa Panginoon. God chose a new leader. Kaya ganyan po, mga kapatid. Whenever a Christian, even if tayo po ay learned, tayo ay maraming alam, mga kapatid, kapag ka nagkaroon na ng puwang yung unbelief, kawalan ng paniniwala, pananampalataya sa Diyos, unfaithfulness, disobedience, pwede talaga tayong makaranas ng judgment, punishment, pwede tayong mag-decline, hindi lang spiritually, kundi ma-demote, di po ba? Pwede tayong makaranas ng humiliation, ng palo, ng disiplina, ng paghihirap, ng mga sitwasyong hindi natin alam kung paano natin lalabasan. At pwede tayong alisin ng ating Panginoon. Alisan ng lampara. Alisan ng liwanag. Alisan ng opportunities, privileges. Alisan ng pagkakataon na makasunod, makapaglingkod sa Diyos, makabigay ng glory sa Panginoon. By way of choosing someone else in lieu of us. Eliakim was chosen by God to replace Sebna, the prime minister. By the way, ang ibig sabihin ng pangalan ni Eliakim ay God will raise up. So, si Eliakim na napili ng Diyos pumalit sa ruler nila, naging selfish, ay naging parang isang tunay na ama sa kanyang pamilya o mga anak. Bakit? Kasi siya naging mapagmahal, mapag-aruga, mapagmalasakit. Siya po ay naging supportive, naging godly, and ang kanya pong impluensya, authority, I believe even resources, ginamit po niya for common good. Hindi niya inaaring ang kanyang posisyon, ang kanyang resources, ang kanyang title, ang kanyang kakayanan, ang kanyang mga talento, ang kanyang mga giftedness, kanya o kanya lang o gagamitin niya lang kung kanino niya gusto, specifically sa pamilya lang, etc. Kundi para sa lahat. Lahat ay napagpala ni Eliakim as God's chosen ruler ng bayan ng ating Panginoon. Siya ay naging parang kagaya ng isang dependable peg. Ikinumpara po siya ang kanyang buhay, yung kanyang naging pamamahala, na kagaya ng isa pong dependable peg. Sa Tagalog ay sabitan. Paki-flash mo nga, Sister May, na ilagay mo ba yung picture natin? Yan. In Bible times, in the time of Isaiah, ganito po ang klase ng sabitan na ipinapako sa dingding. Kahoy siguro yan, kaya tumatagos yan. Pero kung bato man siguro, baka binubutasan nila yung simento para yan ay maipasok para maging sabitan ng kung ano-anong mga bagay. Diba? Napaka-dependable ng sabitan, diba? Pwede mong isabit dyan yung kung ano-anong bagay. During their time, sabitan ng mga balabal nila, sabitan ng kanilang mga gears, iba't iba ang pwede maisabit. Sa ating panahon naman, ano pwede natin isabit dyan?
Pwede tayong magsabi. Pakita mo nga, Sister May, yung picture na nalagay mo ba? Yung modern peg na meron tayo, na pwedeng, yan po, iba-ibang klaseng sabitan na yan. Pwede mong sabitan ng ID, ng keychain, ng damit, ng payong, ng alahas mo, sabitan ng, ewan ko kung pwede sabitan ng problema to, ano. Pero pwede. Sa totoo lang, pwedeng sabitan ng problema, ng mga pasanin. Oo talaga, Pastor Vic? Opo. Kasi mga kapatid, si Eliakim po ay isang malinaw na typology ng Panginoon Jesucristo. At si Eliakim po, God's chosen leader, ay ikinumpara sa isang dependable peg. Di ba? Aside sa isang human leader ng pamilya, ng simbahan, ng bansa, di ba? Wala mahihigit sa Panginoon sa pagiging mabuti, pagiging dependable, maaasahan, at maaring kumatagpo sa lahat ng pangailangan ng kanyang mga anak. Other than the Lord Jesus Christ. Our dependable peg. Are you with me? Ayan. Kaya nga, mga kapatid, ito po ay nagpapakita sa atin, mga kapatid, na ang ating passage ay somewhat redemptional na naman, pa rin naman, mga kapatid. Isaiah chapter 22 verse 1 to 25. Dahil si Eliakim na napili ng Diyos ipalit sa leader ng bayan ng Diyos ay isang larawan ng ating Panginoong Jesucristo na at that time ay hindi pa po dumarating, ipinangako pa lang pong Mesaya at tagapagligtas na darating. Magkamukha sila, magkahawig sila ng ating Panginoong Jesucristo sa paniniwala, sa ugali, sa gawi, sa ginawa, sa pananampalataya, sa commitment, sa devotion, at sa mga ginawa na mabubuting bagay. At of course, hindi man siya makakapantay talaga kay Lord. Pero si Eliakim is a picture of Jesus Christ, the greatest servant of all. Sabi mo nga sa katabi mo, servant ka ba? Just like the Lord. Ayan. Diba? We used to serve. Pero somehow, baka yung paglilingkod natin is, oo, dati, all out, lalo na sa Panginoon, pero baka ngayon, limited na. Di ba? Medyo nalilimitahan na yung paglilingkod natin. Medyo nag-decline na. Dati yung oras natin, full time. Ngayon, hindi na. Baka dati yung ating puso, yung isip, buhay, lakas, talino, talento, yung ating pagbibigay ng importansya sa Diyos o sa kalooban ng Diyos, talagang priority. Pero ngayon, secondary na lang. Nagkaroon tayong ibang priority somehow. At hindi na natin nagagawa yung dati nating ginagawa na kalooban ng Diyos, paglilingkod sa ating Panginoon. So, are we servant just like the Lord Jesus Christ? Ito ang isang magandang katayan ng ating Panginoon Kristo na dapat nating palaging naalala at somehow ma-emulate, ma-imitate ang kanya pong servanthood. Kaya magandang basahin ang Book of Mark. Pag gusto nating makita ang servanthood spirit ng Panginoon Jesucristo, basahin mo ang Book of Mark. Somehow, ma-encourage tayo all the more to become servant ng ating Panginoon. Kasi diyan niya ipinakita ang dahilan kanyang pagparito, hindi para paglingkuran, kundi maglingkod. Amen? Kahit may hirap, may pagsubok, may persecution, may nakaabang na kamatayan, paglilingkod ang namamayani sa puso, isipan, buhay ng ating Panginoon Jesucristo. Ang makapaglingkod sa marami, sa lahat. So, nasundan niyo ba yung ating topic? Acrostic po yun. Acrostic. Ano yung acrostic natin? SD. Okay. Ano ba ibig sabihin ng SD? Alam to ng mga IT. Ito, SanDisk, yung ano to taguan ng mga files, iba-ibang laki niya, di ba? Nalimutan ko yung ibig sabihin yan yung mga IT dyan, huwag niyo ako ipahiya, kasi hindi ako IT, ha? Ayan. O, tingnan mo sa internet. SD.
Pero ang tinutukoy ko mga kapatid ay spiritual decline. Spiritual decline. Yan. Ito po ay decline na nararanasan even ng mga mananampalataya. Lalo na ng mga mananampalataya, by the way, ang unbelieving, ang mga reprobate, ang mga hindi mananampalataya, wala namang spiritual eh. They were worldly. Kumpletong worldly. May espiritu, o kaluluwa, pero walang spiritual life na buhay, genuine, galing sa Diyos, at intimate, at may harmonious na relationship sa Panginoon. Spiritual decline. Okay. Tingnan nga natin ating mga katabi. Mukha bang nagde-decline? Mukha bang pahina? Pababa? O pataas? Parang spaghetti. Amen? Ayan. Sana hindi po tayo mag-decline. Kung nakikita natin ating sarili na medyo nagde-decline, go back. Ibalik. Gawin uli. Ipagpatuloy. Amen? Because declension o decline ay for sure hindi magre-resulta ng mabuti, because in our passage, when the people of God declined spiritually, they were judged by God. Okay, so, ano naman yung ating alliterated major points? You. You too? O to you? Huwag lang toyo, to you. Okay. Ito yung mga cause of spiritual decline na ating binulay in our passage. Dalawa lang naman yon. Dalawa lang na you, mga kapatid. Ano yung una? Unbelief. Yung pangalawa ay unfaithfulness. Kawalan ng katapatan sa Diyos. So, ang aking acrostic proposition ay, pakibasa nga po natin. Nabuhay tayo basta pagka basketball favorite game ng Pinoy ito eh. Ayan. PBA. Ano ibig sabihin ng PBA? Yung mga nakasagot. PBA. Ang ibig sabihin, number 1, I propose, pray consistently. The people of God, in our passage, isa ito sa kanilang kinalimutan. Ang patuloy na manalangin, magsumamo, makipag-commune, makipag-fellowship in spirit sa Panginoon. Regularly, consistently. Ayan. Yun ngang minsan, di ba? Nag-pray nga tayo sa isang napakasarap na pagkain sa ating harapan. Kasi we used to do that. To pray. Lord, thank you. Maging malinis sana ito, maging kalakan. Hindi mo naman nalimutan. Pero ramdam mo sa puso mo na talagang parang sa lips lang galing. Hindi na tao sa puso. O madalas, baka nalilimutan na nating manalangin. Na hindi lang hindi siya quality, kundi inconsistent. Hindi regular. So, utos ng Diyos, di ba? Sabi ng Panginoon, pray unceasingly. Amen. Ang pananalangin ay hininga natin, mga kapatid. Kaya, if we don't pray, kulang tayo sa oxygen. Amen. Kulang tayo sa lakas, sa hangin. So, we must pray consistently to the God. Even if walang problema, even if puro tagumpay, puro blessing, puro pagpapala, komportable tayo, convenient tayo, pray pa rin. Kasi dyan tayo pwede maging proud. Pag walang problema, masagana. Dyan tayo parang we may feel walang kulang, wala tayong kailangan, o kaya wala tayong pangangailangan pa. Kasi we are amply supplied. Amply supplied. At dyan madalas na parang ang puso hindi magiging thankful, magiging proud, at walang dahilan ba para walang gana o persistence na mag-pray.
Unlike pagka may mga problema, yung mga pagsubok, mabibigyan, talagang naku po, di ba, paulit-ulit. Sino po sa atin yung ganon? Pag may matindi pangangailangan, mga problema, mga sitwasyong talagang medyo delikado pa nga, mga ganyan. Di ba? Paulit-ulit, Lord have mercy, Lord. Aba, nakalabing-lima ka nang sabi ng wala pa rin tigil talaga. Di ba? Kasi talagang you depend on God and you pray to God. Paulit-ulit, di ba? Regularly and consistent na pananalangin. Pero, mga kapatid, sa pagpipray, consistently, persistently, wag naman tayong mawalan na ng tiwala sa Diyos. Kasi kahit na ang labi natin, pray ng pray, sabi ng sabi sa isang specific na hiling natin sa Diyos, paulit-ulit, aba, teka, pagka naman na, wag mo namang sobrahan kasi baka nawawala na tayo ng pananampalataya noon. Ang sabi nga ng Panginoon, di ba, when you pray, i-claim mo na kaya ibigay ng Diyos, na ibinigay na ng Diyos. That is faith. Amen. Pray with faith. Kasi pagka yung walang tigil, naranasan ko po yan nung asawa ko yung nagle-labor, dinala ko na sa lying in, talagang sa isip ko lang, kahit paulit-ulit. Pero, arrive to a point na, teka, tama na. Sobra na. Tingin mo na. Ang tinin mo na. Nasabi mo na by heart. So, what's the use of paulit-ulit? Wag namang sobra. Amen? Kasi, baka naman, hindi na tayo nag-exercise nga tayo ng prayer, consistently, persistently, talagang marugdob at paulit-ulit, walang tigil na pagpipray, paghiling doon sa ating gusto. Aba, pero pag hindi mo naman idinugtong doon yung, Lord, your will be done. Ako po'y umaasa. Kayo na pong bahala. Salamat po! Pag hindi mo yung nagawa, nagkakasala na rin tayo. Para na rin tayong may unbelief. Amen? Kasi, di ba, sabi nga ng Bible, pag kayo nanalangin, huwag yung paulit-ulit, mahaba. Huwag yung monotonous. Di ba? Dapat may kalakip na pananampalataya ating pananalangin. Believing, narinig tayo ng Diyos. Willing ang Diyos, tayo ay katagpoy sa ating pangailangan. At kaya niyang ibigay. Gano'n man karami, kaimposible ang ating hinihiling. Walang imposible sa ating Panginoon. At siya'y nariyan palagi, kumakatagpo sa pangailangan ng kanyang mga anak, sa pangailangan bawat isa sa atin. So pray consistently. Number 2, I propose, believe consistently. Maniwala ng patuloy. Yan ang naging problema ng mga taga-Juda, taga-Jerusalem, people of God. Hindi na naging consistent yung kanilang paniniwala sa Diyos. Meron naman, kaya lang dumating yung time, nag-subside, humina, nag-waver, lumabnaw, at sa iba na nagtiwala. Sa sarili ng kasabihan, paniniwala, katuruan, at mga filosofiya ng tao o ng bansa o ng maraming tao. Sabi nila, mag-enjoy na tayo, kumain, uminom. Let's be merry because tomorrow we will die. Sabi mo sa katabi mo, matagal ka pa mamamatay. Kaya maglingkod pa tayo. Amen? Manalangin, walang patid, manampalataya sa Diyos, maniwala sa Diyos consistently. Pagka, dahil sa mga problema, pagsubok, medyo nayayanig yung ating faith, aba, sabihin natin, mas makapangyarihan ng Diyos sa aking problema. Amen. Ang Diyos ko ay mahimala. Ang Diyos ko ay mabuti. Ang Diyos ko ay hindi ako iiwanan, hindi ako pababayaan. Sasamahan ako sa anumang sitwasyon ng buhay. That is believing. That is faith. We must be consistent with our faith, with our belief in the Lord Jesus Christ. Sa kaya niyang gawin, ipinangako sa ating tutuparin niya at ang kanya pong katapatan sa atin magiging magpasawalang hanggan. The last but not the least, sa PBA, actively involved. Actively commit. Kaya nga in this church, mga kapatid, gusto natin na ang bawat isa ay lumago spiritually. Because ang resulta niyan, pwede kang
magpagamit kay Lord o magamit ng ating Panginoon. Kung tayo po ay magiging prayerful, kung tayo po ay magiging faithful, kung tayo po ay mawawala ng unbelief, kung tayo po ay magtatapat kay Lord, pwede tayong maging active. Ambisyonin natin, mga kapatid, na maging active po tayo sa gawain ng Panginoon. Huwag tayong dating active na nagiging inactive. That is declension. That is decline. Kung tayo nagsisimba, never na hindi tayo magsisimba. Kung tayo nagpe-pray, never na hindi tayo magpe-pray. Amen? That is consistency. Kung tayo po ay sumusod sa kalooban ng Diyos, never na titigil po natin yan. Kung tayo ginamit na pa, may ministry, may opportunity, ino-offeran, huwag tatanggihan. O kung tayo meron na, pangalagaan natin, pagyamanin natin, payabungin natin, palaguin natin. Nang sa ganun, makaranas tayo, hindi lang ng reward sa Panginoon, kundi in this life, pwede tayo ma-promote. Di ba sabi nga, ang pinagkakatiwalaan sa maliit, mapagkakatiwalaan sa malaki. Amen? Ayan. So, kung tayo magiging tapat sa maliliit na bagay, pag titiwalan tayo ng malalaking bagay, malalaking ministeryo, malalaking opportunities, privileges, and blessings na kailangan natin in this life. Sabi sa katabi mo, active ka ba? Yan. Maging OA, pwede kaya? Overactive? Kung sa paglilingkod sa Diyos, ganda po nun. I admire those people na pag naglingkod kay Lord, todo-todo talaga, may sakripisyo. Somewhat, sabi ko sa sarili, hindi ko kaya yun. Biruin mo, everyday, ang tulog lang, 4 na oras. At ang majority of his time sa paglilingkod kay Lord. Sinasakripisyong marami, iniiwan ng marami. Para lang maging actively committed, involved sa utos, kalooban, at mga gawain ng Panginoon sa kanyang buhay. PBA. Pray consistently, believe consistently, and be involved actively. Be committed sa gawain ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon. And makakatakas tayo sa judgment ng ating Panginoon in this area. Are you with me? Can we say amen? Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Tayo po'y magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo magsumamo sa ating Panginoon na sumaatin ang kanyang habag, awa, biyaya. Sa mga nakita natin, mga kapatid, na kakulangan natin today, nireveal ng Panginoon, inimpress ng Diyos sa ating mga puso. Somehow, kung nakita natin ang ating kalakasan, if not in all of our discussion ngayon, in the whole of our discussion, o sa maraming area, tayo po ay nakakita ng mga katagumpayan natin, kalakasan, mga blessing natin kay Lord. We must also come to God in thanksgiving. But I believe, mga kapatid, all of us, lahat po tayo, hindi mauubusan ng pangangailangan sa Panginoon. Meron po tayong mga parapat lang na maialay natin sa Diyos, mailapit natin sa Diyos, mahilig natin kay Lord. And most of all, mga kapatid, for God's will to be done in our lives. Not our will, but the Lord's will be done in our lives. Let's pray. Aming dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyo pong mensaheng ito sa amin, sa kabila ng mga sitwasyon po namin na medyo trying, medyo mahirap. But Lord, we thank you for the strength, courage, faith, availability, resources, enabling na binigay niyo po sa amin to walk in your ways, to honor you, to glorify you, to commit to you, our Heavenly Father. Maraming salamat po sa opportunity na to, privilege na to, na kami po nakasamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Nagkaroon po kami ng fellowship in this place. Most of all, nagkaroon po kami ng bukas na puso sa pagbubulay at pagsusubi sa mga puso ng inyong mga salita katotohanan. And most of all, Lord, thank you for giving us a heart that is contrite, humble, and submissive to your will. So willing na ang kalooban niyo po ay masunod namin, Panginoon.
And not for our will to be done, but your will to be done sa aming mga buhay. Maraming salamat po, and we continue to ask your grace and mercy to be upon us, Lord, to grant us consistency, Panginoon, in the area of our prayer life, in our faith, and in our ministries, in everything that we do or say or plan or think in our lives, lalo na po sa inyo pong ipinagagawa at iniuutos sa amin, Panginoon. Oh God, we seek your grace and mercy, your power, your provision. We pray for your anointing, our Heavenly Father. We pray for your protection. We pray for the victory that comes from you alone. Our Most High God, our Almighty God, our Heavenly Father, the source of all that we have, the source of all that we need in this life, our God, Creator and owner of everything. Thank you, Lord. Glory to you, and we commit everything to you with faith, humility, dependence, trust, and thanksgiving as you continue to pour out your blessing unto us, not to experience declension, Panginoon, backsliding, inactiveness, kundi patuloy pong katapatan sa inyo, pananampalataya sa inyo, lubos na pagsunod sa inyong kalooban. Ano man ang nakataya, ano man ang kapalit, O God, because we believe, as we obey you, Lord, you're not just going to be pleased, but you will reward your people whose heart longs to obey you, honor you, glorify you in everything that we do or say or plan or think. Thank you so much, our Most High God. Glory to you. Bless us even more as we continue, not just on this place, but in our lives. Continue to shower us your blessing. Because apart from you, we can do nothing. We are simply so limited, inadequate, Panginoon, in many area ng aming buhay. And so we need you, Lord. We need your grace, we need your love, we need your power, we need your mercy. All this we ask and pray with faith and thanksgiving. In Jesus' holy and mighty name we pray. And we say amen, 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 and amen. Amen. Patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon. Idulog natin sa Kanya ang ating mga puso na patuloy siyang manahan sa ating mga buhay. Nang sa gayon ng ating Panginoon, ang Kanyang kalooban, ang siyang maganap sa ating mga buhay. Amen. Puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo
puso ko'y dinudulog sa'yo.